أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإسلام دين علم. Suagamatan agama Islam na aya pagampaganay akin ang landan agyang kuto kato kawit tanurun, kaknalat tanurun, kasabutit tanurun, naragsaming gulalan tano, na mata-mataan as kanyan na agama
akapagilmo. Agama akapagilmo. So Allah na ingaran yan so alim, matao. O di na, al-alim, pitamanan matao. Yanan ikinanglan, akatanudan tanuron. Kailangan maintindihan natin aming mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam na ang ating relihiyon ay relihiyon ng kaalaman. Dahil doon, walang puwang sa Islam ang taong walang alam. Walang puwang sa Islam ang taong walang alam. Sapagkat kung ang tao ay walang alam, ano ho ang mangyayari? Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Bakit wala siyang puwang sa Islam? Hindi niya alam kung paano niya paniniwalaan ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam kung paano niya isasabuhay ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam kung paano susunod sa mga ipinag-utos. Hindi niya alam kung paano iiwas sa mga ipinagbabawal. Sa madaling salita ay hindi niya alam kung anong dapat gawin. So anong puwang niya sa Islam kung wala siyang alam? Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Antunaw niftaru na ilmo. Na ayabtaru na ilmo nagyang kutu aidraku syai'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Giyang kutu nainibana kaknalang ka, kasabutang ka, nami pamayandag ka, sa tarutop agyang kutu akam bebetadan unganin. Sukam bebetadan unganin na sukakak na lang kaw na sa tarutop arak sa sabutan ka nami pamayandag ka nagyutip tiro na ilm. Nabalo nga manutong dagdang anto na uno ni supakauto dang kamaknal sa tarutop nadang kakasabuti nadang kaming gulalan giti ketiro atanuron sa amay kasutaw nada amlang yan kuwagama nada akitutumpok yan sa iku Islam sabab sa da katawin yan lagi din nasukan dagang bangkap terwa apa dagang sidima taon dagang bangkap terwa pangingintugas sidima taon mangintugas bangkap terwa nainibam natari basok sidima taon basok natak seniusan sulangwan taman asakro kabintang tanos isagyang kaya dunya. Ang maintindihan mo ang kalagayan ng isang bagay sa kanyang kabuuan, malaman mo ito at maintindihan at maisabuhay, yun ang tinatawag na kaalaman, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, kapag pinag-usapan ang kaalaman, ano ho ang tinutukoy dito? Sapagkat yung ating sinabi kanina lamang ay tumutukoy sa definition o pakahulugan ng kaalaman patungkol sa pangkalahatang kalagayan nito. Ibig sabihin, papasok doon ang pagiging abogado, papasok doon ang pagiging inhinyero, papasok doon ang pagiging negosyante, papasok doon ang pagiging mangingisda, papasok doon ang pagiging magsasaka. Lahat ng kaalaman ay pumapasok doon. Ngunit kapag ito ay pinag-usapan sa Islam, ang tinutukoy nito ay ang al-ilm al-syar'i, ang Islamic knowledge. Ano ho ang ibig sabihin ng Islamic knowledge? Ilmu ma anzalallahu
ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Intindihin natin ito maigi. Kasi minsan, may mga tao dahil sa kawalan ng pag-intindi, ay pinagtatanong nila yung isang katuruan ng Islam at yung kaalaman, which is mali yun. Dahil ang source yung kaalaman eh. Kahit na anong katuruan sa Islam, ang source ay kaalaman. So paano mo gagawin na pagkumparahin ang source at yung hinango mula sa source na yon? Sa halip, anumang turo ng Islam ay galing doon sa kaalaman. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, andaman ay kapakapsunggayang ka, kupas sudan agyuto su ilmo, agus sumatagong badan ginintas, o di nabang kasirandan di pa kakumpira di. Kapadun agyang kutoyam anan diyan na ikumpir kaon. Api anto na unon andawan, wayamanan niya na agaman na palapalid na makambabatang o di na palapalid na napuno si isagyang kuto ilmo. Giti kailangan nakasabutan tanong. Anto na iftiro na ilmo. Nagyang kuto ilmo ma anzalahu Allah. Sukak na lang ka, sukat tao, sukatu kawi kung anin ini turun Allah ala rasulihi si iko na ini ba na suguyan agyuto sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal bayyinat apad ko mga gunanawan o di na mga dawan ko agama nagitiptiro na ilmo. So anto na mga dawan ko agama sisan su iman o di na yakatimpalian na su aqida bida-bida an fiqhul aqida o di na ilmul aqida o di na fiqhul iman o di na ilmul iman ano man buhay amanan yan na fiqhu sala anong pa mailmo ko kasumbayang fiqhu tahara ilmu siku kapagabdas fiqhu zaka ilmu siku kandiakat fiqhu siyam ilmu siku ay manan niya nakapusa sulangwan taman dawan wag man napalapalid ito ilmu natingiraw ka ni makalalabi ibarat siku ay manan niya na ilmu agus ay manan niya nakapusa isu kapusa na padko kapag ilmu sumambuso manan niya na iman na padko ilmu sumambuso manan yan nakandiakat na padko ilmu kapalapalit na nagintasan kagyang kutwa ilmu nagito'y katimbalian naginintaso nagyang kananapya mga luitano gito'y kailangan na kasabutan tanuron piyapya mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala kagya ayakya sabuti tano ko ilmu na kailangan na makagraduate ka sa yamanan yan na ibtidaiya, elementary. O di na yamanan yan na thanawiya, high school. O di na kulliya. O di na yamanan yan na makamagister ka. O di na makadoktor ka. Giti kaya sa mutatan ko ilmo. Kanabag ito ilmo. Kagintasan o to o ukit kapag ilmo. O pa makagito ilmo. Nada ilmo o nabi. Dahil mo mga sahaba, dahil mo mga tabi'un, dahil mo mga tabi'ut tabi'in, ay akala nun na sa mga ulama, na ini ba na langagang tingaran, ibarat yan na sa mga ulama sa hadith, siko kapag ulwa ni Ron Imam Bukhari, so kapag si Agus Imam Muslim, so yamanan yan na sunan, sirang su Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai, nagususalakaw kiran kung mga muhaddithun, so mga ulama si Kufiq ay akala nun na suyamanan yan napata imam. So Abu Hanifa nagusuyamanan yan na Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Ahmad ibn Hanbal na dadin na bakiran miya kang grade 1, dadin na bakiran miya ka pagsanawi, dap na bakiran miya ka kuliya, dap na miya ka magister kiran. Natiyog-yutip taksan ka na siran na ilmu iran bagito. Kenapa begitu? Matagbad no to na ini ba na isa kagintasan ko okit adi kapag nadakwil mo. Ay ilmo na sukak na lang ka kung anin. Kagito iigira ikap ka misinterpret yan. O di na dinong kakasabuta ka dita no di pa ka susunggayaan na sumalagi-lagi. Pamanampya ka susunggaya sumalagi-lagi.
na mapakasinggaya sung bida-bida. Kailangan na makaswatan o makasisinggaya kung bida-bida, ay apakasisinggayaan na sung bida-bida, napaka-palagid na kamambuso malagid. Isa na kailangan na maknal tanwa, ilmo o di na katao. Kagiti kapkaribat o surong o di na pangimpenar, igira, adita mapakasinggaya sumbida, nadita mapakaplagid swayam anan yan na malagid. Mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman patungkol sa kung ano ang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga bayinat, mga patnubay sa sangkatauhan o sa lahat ng mga mananampalataya. Yun po ang kaalaman. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ika nga ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aaral ng kaalaman ay obligadong gawain sa bawat Muslim. Obligadong gawain sa bawat Muslim. Bata, matanda, lalaki o babae. Obligado. Ano pang ibig sabihin ng obligado? Kapag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Kapag ginawa mo, ikaw ay ginagantimpalaan. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-aaral ng kaalaman, sapat na yun na nakakagawa ka ng hindi lang minor, kundi major sin. Ang hindi pag-aaral ng kaalaman ay kabilang sa malalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang siya minor, kundi major. Bakit? Kasi yung kaalaman na yun, yun yung gusto sa'yo ni Allah na gawin mo. Yun yung gusto sa'yo ni Allah na sundin mo. Yun yung gusto sa'yo ni Allah na iwasan mo. Ngayon, paano mo magagawa na sumunod? Paano mo magagawa na umiwas? Paano mo matutugunan ang gusto sa'yo ni Allah kung hindi mo alam? Kaya obligado. Doon pa lang nagkakasala ka na. Dalawa ang klase ng obligasyon. Dalawang uri ang fard o ang obligado. Mayroong tinatawag na fardu ain, mayroong din tinatawag na fardu kifaya. O, tandaan natin ito. Malamang ngayon nyo lang ito maririnig. Itong ganitong kaalaman. May dalawang uri yung pagkakaobliga ng kaalaman. Fardu ain at yung fardu kifaya. Ano ho ang ibig sabihin ng fardu kifaya? Sapat na mayroong nakakaalam sa mga kamusliman doon sa lugar. Hindi inoobliga ang individual. Hindi inoobliga ang individual. Bigyan ko kayo ng example. Napakalawak po ng kaalaman ng Islam. Kaalaman po sa Islam. Kahit pa yung buong buhay mo, gugulin mo sa pananaliksik ng kaalaman. Hindi ka na kumain, ni hindi ka uminom. Halimbawa kung pwedeng mangyari, hindi ka na maghanap buhay, hindi ka matulog, hindi mo gawin ang mga basic na gawain mo sa pamumuhay dito sa mundo, kundi ang aatupagin mo ay mag-aral lang ng kaalaman. Kahit pabigyan ka ng 100 years na taon ng pamumuhay dito sa mundo, kulang na kulang yan para matutunan mo ang kabuuan ng kaalaman sa Islam. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kahit pa gawing panulat ang lahat ng kahoy sa lupa at gawing tinta ang lahat ng karagatan, isulat ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na maubos yung lahat, ay hindi mauubos isulat ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa lumalang siya Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad nun, hindi kayang tapusin isulat. Ganun kalawak, paano natin aaralin yun? Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, napakalawak. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Walang ipinagkaloob sa inyo na kaalaman, maliban ay napakalit, katulad ng isang karagatan. Yan ang kaalaman, halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibinigay lamang sa atin na kaalaman ay yung isang patak lamang ng karagatan. Isintot mo halimbawa yung karayom sa karagatan, kung ano lang yung papatak doon, yun yung kaalaman na mayroon tayo. So saan na yung karagatan na kaalaman? Napakalawak aming mga minamahal na kapatid at paulan sa pananampalatayang Islam. So ano po yung fardu kifaya?
Sapat nang may nakakaalam sa ilan sa mga kamusliman doon sa isang lugar. Halimbawa, ang kaalaman patungkol sa zakat. Magbigay tayo ng sampol. Kaalaman patungkol sa zakat. Ito ay fard, obligado. So anong sabi natin kanina? Nagkakasala ka kapag hindi mo ginawa. Gagantimpalaan ka kapag kapag ginawa mo siya. So ibig ba sabihin, lahat ba tayo na nakikinig ngayon, alam natin ang mga zakat, ang kabuuan ng zakat, ano nga ba ang kinukuhanan ng 2.5% na zakat? Ano nga ba yung mga kayamanan na binibigyan ng zakat? Paano nga ba yung proseso ng pagbigay ng zakat? Lahat ba tayo nakakaalam noon? Hindi. Mangilan-ilan lang sa atin ang nakakaalam lang noon. So, ibig ba sabihin, nagkakasala ka na hindi mo alam yon? Ang sagot ay, depende. Not necessarily na nagkakasala ka. Bakit? Dahil ang hukom ng pag-aaral ng ilmu zaka ay fardu kifaya. Ibig sabihin, sapat na mayroong sangguniang isa o dalawa doon sa lugar na nakakaalam noon na pwedeng tanungin. Yun, doon din natin nare-realize na ganun pala ang halaga ng mga pantas. Kasi kung walang nakakaalam na kahit na isa, for example, sa isang partikular na kaalaman sa Islam, kapag doon sa isang lugar, walang ni isang nakakaalam doon, lahat sila nagkakasala. Dahil yun ang fardu kifaya. So kung mayroong 6 na nakakaalam doon sa isang lugar, naisalba niya ang buong lugar. Ganun ang kahalagahan ng isang marunong. Naisalba mo. Bakit? Kasi mayroong tatanungin patungkol sa kaalaman na yun doon sa lugar. E paano kung wala? Lahat kayo nagkakasala. Lahat ng pagkakamali nyo ay sinasadya. Kapag ang pagkakamali ay buhat sa kawalan ng kaalaman at hindi pag-aaral nito, sinasadyang pagkakamali. So nagkakasala ka doon. In fact, dalawa pa ang kasalanan mo. Kasalanan ng pagkakamali at kasalanan ng kawalan ng pagsusumikap sa pag-aaral. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, yung fardu kifaya na yan ay pwedeng maging fardu ain. Kailan magiging fardu ain? Hindi siya naka-stagnant sa fardu kifaya. Maaari siyang maging fardu ain. Kailan magiging fardu ain yan? Kapag nandun ka sa situation. Kapag nandun ka sa situation. Ano yun? Lahat ba tayo mayaman? Hindi. Lahat ba tayo ay kailangan magbigay ng zakat? Hindi. Kung sino lang sa atin ang may kayamanang umabot ng nisab, ang silang obligadong magbigay ng zakat. Kapag ikaw ay may kayamanan na umabot ng nisab at nakahaul ito, kailangan mong pag-aralan ng zakat dahil ito ay obligado sa iyo as a fardu ain. Bakit? Kasi kailangan mong tumugon, kailangan mong gawin. Paano mo magagawa kung hindi mo alam? Kami na walang may bibigay na zakah ay hindi fardu ain sa amin. Fardu kifaya. Sapat na nandyan si ustad na marunong yan. Nandyan si alim na marunong yan. Dahil naisasalba kami niya. Pero kung ikaw mismo ay umabot doon sa kalagayang mayaman ka at kailangan mong magbigay ng zakat, hindi ka na sinasaklaw ng kaalaman ni alim o ni ustad. Kailangan matutunan mo yun. Bakit? Dahil ikaw mismo yung magsasabuhay nito. Fardu ain na. Fardu kifaya, nalipat sa fardu ain. So, lahat ng kaalaman sa Islam ay ganun. Okay, ngayon, yun ay fardu kifaya na nalipat sa fardu ain. Hindi ibig sabihin nun na lahat ng kaalaman ay fardu kifaya na malilipat sa fardu ain. No, kundi may mga kaalaman na fardu kifaya, mayroon namang mga kaalaman na fardu ain. So, ang fardu ain ay yun yung gawain na kung saan lahat tayo ay inuobligadon. Lahat tayo ay inuobligadon. Hindi lang yung particular. For example, kanina nagbigay tayo ng halimbawa yung zakah obligado sa mga mayayaman. Yung hajj, kung sino lang din ang may kakayahan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may kakayahan mag-hajj, wajib na sa'yo as a fardu ain na alamin kung ano ang mga pagbabatas ng Islam patungkol sa Hajj dahil ikaw ay nandun na sa kalagayan. Pero kami na wala pang kakayahan ay hindi obligado sa amin as a fardu ain, sapat na nandyan si ustad o nandyan si alim. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ano ang mga kaalaman sa Islam na fardu ain? Ibig sabihin, nagkakasala ka pa hindi mo inalam.
tulad ng sala. Bakit? Pwede bang magsala si Ustad at ikaw, sala mo na yon? Ibig sabihin, nagsala ako ngayon, tapos naisalba ko kayo lahat. Mayroon lang isang magsala, nakapagsala na lahat. Hindi po, individual. Bawat isa sa atin, bata, matanda, babae o lalaki, anuman ang kalagayan mo sa buhay, obligado sa iyo na magsala. So dahil doon, hindi sapat na mayroon lang ustad na nakakaalam ng sala, kundi bawat isa sa atin dapat marunong tayo ng sala. Bakit? Paano mo ginagawa kung hindi mo alam? Yun yung knowledge. That is knowledge. Yan ang kaalaman aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Alam mo ba kung ano yung mga arkano sala? Alam mo ba yung mga syuruto sala? Halimbawa yung mga arkano sala na umabot ito ng 14 na rukun. Isa lang ang maiwan mo dyan, sinasadya man o hindi, na hindi mo siya binalikan at inayos, at ipinagpatuloy mo yung sala mo, yung sala na yun ay invalid. Hindi ka nakapagsala. Kaya nga obligadong malaman mo dahil akala mo nakapagsala ka pero naiwan mo siya, sinasadya mo man o hindi, kailangan mo siyang balikan at ayusin bago magpatuloy ng pagsasala, at kapag hindi mo binalikan at inayos ay hindi ka nakapagsala. Invalid yung sala mo. Alam mo man yun o hindi. Bakit? Kasi obligado sa iyong matuto magsala. Obligado sa iyong matuto magsala. Kasi kung po pwedeng i-justify, kaya nga sa batas, ignorance of law excuses no one. Ang kawalan ng kaalaman sa batas ay walang ini-excuse. Dahil, bakit? Wala ka nang huhulin. Lahat ng gumagawa ng krimen ay mayroon silang justification. Halimbawa, nag-violate ka ng traffic rules. Pagka hinuli ka ng MMD, mayroon kang justification, kasi ganito yan, ganito, ganito. Kung gano'n ang pakikinggan nila, mayroon pa ba silang mahuhuli? Wala. Gano'n din sa mga kapulisan. Nagtinda ng droga, nahuli. Mayroon siyang justification. Sa hirap ng buhay, sir. Yung anak ko, anak ko ay nasa hospital o ganito, ganyan. So, mayroon pa ba? Kung kayang i-justify, ay po pwede, mayroon pa bang mahuhuli? Mayroon pa bang mahahatulan? So, gano'n din po. Ganon din po mga kapatid at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganyan din ang pagbabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Excuses no one. Kaya napakahusay na ikaw ay nandoon. Kaya ito yung dapat mong itanong sa sarili mo. Sa kasalukuyan ba, ikaw ba ay nakaugnay sa pag-aaral ng kaalaman? Maring nag-aaral ka ng kaalaman online dahil sa teknolohiya ngayon ay kahit sa cellphone nag-aaral ka ng kaalaman, maring ganon. Maring umating ka ng seminar, maring dumadalo ka sa mga Islamic na symposium o di kaya ay meeting o pagtitipon patungkol sa pag-aaral ng Islam sa anumang uri nito. Ikaw ba ay nakaugnay doon? Kasi kung hindi ka nakaugnay sa pag-aaral, gumagawa ka ng malaking kasalanan, una. Ikalawa, lahat ng pagkakamali mo ay sinasadya. Pero kung ikaw ay nakaugnay sa kaalaman, lahat ng pagkakamali mo sa panahon na ikaw ay nag-aaral ng kaalaman, pinagpapasensyahan. Bakit? Kasi hindi pa naabot ng iyong kaalaman. Hindi pa naabot ng iyong kaalaman kung bakit ka nagkamali doon. So, yun ang napagpapasensyahan. Napagpapasensyahan yung kawalan ng kaalaman sa panahon na nag-aaral ka ng kaalaman at nagkamali ka, gawa ng hindi pa naabot ng kaalaman mo. Pero kung ikaw ay nagkamali, na hindi nag-aaral ng kaalaman, sinasadya mo yun. Hindi ka excuse. Ang excuse lang, yung taong nag-aaral ng kaalaman at hindi pa niya natutunan. For example, nag-aaral ka ng sala. Ano nga ba ang fiqhus sala? So, hindi mo pa naabot na pag-usapan yung arkanus sala. Ngayon, noong maabot natin pag-usapan yung arkanus sala, noong maabot natin pag-usapan yung furudul wudu, halimbawa, so napagtanto mo sa sarili mo, aba ustad, nung hindi mo pa yan naturo, halimbawa, ay talamak ko yung nagagawa sa sala. Ibig sabihin, naiiwan ko ang mga bagay na yan. Ganun din sa wudu. Ibig sabihin, nawalan na. Nawalan na ba ng saysay yung mga wudu ko? Nawalan na ba ng saysay yung sala ko? Kung ikaw ay nasa kasagsagan ng pag-aaral at hindi pa naabot ng kaalaman mo ang mga bagay na yon, maafuang, napagpasensyahan ka doon. Bakit? Kasi nasa kasagsagan ka ng kaalaman.
Pero yung taong hindi nag-aaral, lahat ng pagkakamali niya ay sinasadya. Hindi justifiable. Bakit hindi justifiable? Dahil una sa lahat, inobliga sa'yo na matuto, kaya lang hindi ka nag-aral. Kaya po aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, malaking bagay na mayroon po tayong pag-aaral dito, monthly, na libre. Aming mga minamahal, kailangan mo lang ng ilang oras. Inaaral natin ang tamang pagbasa ng Quran. Inaaral natin ang mga pagbabatas sa tahara. Inaalam natin ang mga pagbabatas sa sala. Lahat ng ito ay fardu ain. Hindi ito fardu kifaya. Hindi sapat na nariyan syustal. Kailangan bawat isa sa atin ay marunong mag-imam. Obligado sa bawat isa sa atin na nakakapag-imam. Hindi pwedeng, hindi ako marunong. Hindi ganun ang isang Muslim. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong marunong. Hindi ibig sabihin nito. Ang problema kasi, katulad ng sinabi ko, ang nakikita natin kaalaman, yung pag-aaral sa school, isang uri lang yun ng pag-aaral ng kaalaman. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At sabi ko nga, kung yun ang batayan, walang marunong sa mga pinagkukuhanan natin ng kaalaman. Kaya lang, mayroon bang magsasabi nun? Kapag may magsabi nun, wala sa katinuan ng isip. Nasasabihin niya yung mga imam ay hindi mga marurunong dahil hindi sila nagtapos sa mga madrasa. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, may iba't ibang uri o tartib ang pag-aaral ng kaalaman. Ano mang uri ng tartib yan? Ang mahalaga ay nakaugnay ka doon. Ang masama ay kahit na anong uri ng tartib ng pag-aaral, hindi ka nakaugnay doon. Lahat ng pagkakamali mo ay sinasadya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang kainaman, kahigitan ng taong nag-aaral ng kaalaman. Sino man ang dumaan sa isang daanan na nagsasaliksik ng kaalaman, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Sino man ang dumaan sa isang daanan, nagsasaliksik ng kaalaman, gagawin sa kanya sa pamamagitan noon ni Allah ang daan patungo sa paraiso. Bakit naman? Siyempre, matututunan mo kung anong dapat mong gawin, matututunan mo kung dapat mong iwasan, matututunan mo kung anong dapat mong paniwalaan. Lahat ng ilmul iman, ilmul aqida, ilmul siyam, lahat ng ilm, doon matututunan sa pamamagitan ng pag-aaral na yun. Din kapag natutunan mo, kulang na lang, tumugon ka. Isa buhay mo, isa gawa mo, sundin mo yung kautosan na dapat sundin. Iwasan mo ang mga pinagbabawal na dapat iwasan din. Matatamo mo ang habag, ang pagkalugod ni Allah. At yung pagkalugod ni Allah, kung sino lamang ang nalugod sa kanila si Allah, ang silang magtatamo o pagkakalooban ni Allah ng kanyang habag na siyang susi ng kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, baligtad rin. Bakit? Ibig sabihin, mahihirapan yung taong hindi nag-aral. Bakit? Hindi niya alam kung gagawin niya. Kaya sabi natin, walang puwang sa Islam yung ganon. Okay, ikalawa. Wal malaikatu tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Ang mga anghel, yung kanilang mga pakpak, ang gagawing ilalatag sa'yo. Red carpet, kumbaga sa atin. Ang gagawing red carpet sa'yo, ibig sabihin, mayroong nilalatag na red carpet. Halimbawa, sa ating panahon, kung paano ginagawa sa mga presidente, o di kaya ay sa mga honorable na nilalatagan ng red carpet, ganun din. At mas matindi ito, yung mismong mga pakpak. Hindi lang natin makita, kasi kung makikita natin, hindi natin kakayanin. Yung mga pakpak ng mga anghel ang nilalatag sa atin, na mga nag-aaral ng kaalaman, dahil sa kanilang pagkalugod sa taong nagsasaliksik ng kaalaman. Wa innal alim, ikatlo, wa innal alim, at katotohanan, yung taong natuto. Ano yung natuto? Hindi lang po yung nagtapos ng madrasa, hindi lang po yung nagtapos ng turil, kundi yung natuto kahit sa seminar, yung natuto, halimbawa, kahit sa 3 days, natutunan mo,
ang kaalaman na dapat mong matutunan. Sa 40 days, halimbawa, natutunan mo ang kaalaman na dapat mong matutunan. Sa 4 months o sa 1 year, yung kaalaman na dapat mong matutunan, kung natutunan mo, kabilang yun. Matatawag kang alim. Dahil kung isa ito sa dapat na itama. Ang tinatawag natin na alim, nakapagtapos sa labas, mali yun. Ang tinatawag natin na alim ay nakapagmadrasa, hindi po ganon. Ang alim ay marunong sa anumang uri ng pag-aaral siyang sumali. Yun ang alim. Marunong sa anumang uri ng pag-aaral na sinalian niya, basta't naabot niya yung kaalaman. Halimbawa, natutunan mo yung tahara, ikaw ay alim doon sa tahara. Natutunan mo yung sala, ikaw ay alim doon sa sala. Natutunan mo yung zakat, ikaw ay alim doon sa zakat. Natutunan mo yung iman, ikaw ay alim doon sa iman. Ganun lang kasimple. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So kapag naabot mo yung level ng marunong, alim, hindi yung nag-graduate ng kuliah, kundi natutunan mo ang isang bagay, katuruan ng Islam, naabot mo yun. Yastaghfiru lahu man fis samawat. Ang lahat ng mga nilikha sa kalangitan ay humihingi ng kapatawaran kay Allah para sa taong natuto. Natutunan mo yung tahara, alim ka sa tahara, kabilang ka doon. Sa ibig sabihin, ipinapanalangin ng mga anghel, ipinapanalangin ng lahat ng nilalang sa kalangitan at lahat ng nilalang sa kalupaan hanggat ang mga isda sa karagatan, ipinapanalangin nila ang natuto na yun. Halimbawa ng tahara o ng salaw, ng pagbabasa ng Quran, anumang natutunan niya sa Islam, ipinapanalangin kanila ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming nagmamalasakit sa iyo. Hindi lang tao kapwa mo, kundi mga anghel. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wa innal ulama, tunay na ang mga ulama. Hindi ulit lahat na, hindi lang yung nagtapos ng madrasa, lahat ng natuto. Ang lahat, wa innal ulama, warasatul anbiya. Ang mga ulama, mga natuto, sila ang mga kahalili ng mga propeta. Ibig sabihin, wala ng propeta sa panahon natin. Ang humalili sa kanila yung mga marurunong. Walang biya, lam yurithu dinara wala dirhama. Ang mga propeta at sugo, hindi sila nagpamana ng anumang dinar o dirham. Kundi awrathu ilman. Kundi ang kanilang ipinamana ay ang kaalaman. Kaalaman sa Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Faman akhadahu, akhada bihadhin wafir. Sino man ang magsaliksik ng kaalaman, so kung gaano karami ang nakamit mo sa kaalaman, ganun din kalaki ang namana mo sa mga propita. Tagapagmana ng mga propita ang mga natuto. Ngayon, kapag natuto ka, tagapagmana ka ng mga propita. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول